kailangan ba may medical na pagka-submit ko ng application ko sa IRCC? Hindi po, wala pa po ang medical noon. Ang gagawin mo lang is, nakahanap ka na ng job offer, lahat ng requirements mo are lahat ng documents mo are in order, ready na to submit sa IRCC. Pag na-send mo na yan doon sa IRCC, you are going to wait sa updates and messages from IRCC directly to your email or to your representative kung may representative ka or consultants. Kung nag-agency ka, so meron yan silang representative and consultant. So kung DIY ka, ang communication, it will be from IRCC to you directly. Gaya ko, kasi DIY kasi ako. So ang mangyayari, wala pa siyang medical niyan. So kung ma-receive na ng IRCC ang documents mo, ang application mo, say for example, caregiver ka for child care, ang na-applyan mo, una mong matanggap is yung AOR. Matanggap mo una AOR, acknowledgement of receipt. Ibig sabihin yung documents mo, yung application mo natanggap ng IRCC at this date, at this time. So, na-receive nila and then they are just going to confirm to you nga tanggap nila. So, yun yung acknowledgement of receipt. And then, after nang matanggap ng AOR, it will take few months. There's no exact months kung ilang months ang sunod na letter or sunod na updates. It depends on the officer na sinong nag-visa officer from IRCC na nag-ayos ng papers mo. So, after nyan is biometric. Meron yang email na darating sa'yo na you are requested na kailangan na ang biometric instruction letter. Saan ka kukuha ng, saan ka magpabayo. Doon ka saan ka malapit. Gaya ko dati, I was in Hong Kong. So, doon ako nagpa-biometric sa Canadian visa malapit nasa Hong Kong kasi nasa Hong Kong na ako at that time. So, I booked my schedule in there so para to get my biometrics. Thumbprints lang naman yan tsaka picture mo, ID mo. So, parang after biometric, mag-antay ka naman ng after makuha nila ang ang prints mo, ang picture mo, after nyan is medical, request ng medical. It will take few months, I don't know how many months, or it will take years, so I don't know. That depends on the visa officer na nag-ayos ng papers mo. So you are going to wait, hindi ikaw ang gagawa. Merong iba, nag-upfront medical. So parang pag walang request, nagpa-medical sila, pwede mong gawin, but ang case niyan is, halimbawa, ang medical kasi, pag nasubmit mo na, parang 1 year lang, nakalimutan ko parang 1 year. Halimbawa, wala pang update, maabutan ka na expired, so you have to wait for the request. Ang IRCC magsisend sa'yo na, you are, ikaw si ganito, si Talpulana, ikaw si Richard, kailangan mo nang magpa-medical and it will be, dapat within 30 days, masubmit mo na ang medical, makapag-medical ka na. Ito yung medical mo, kung saan ka nagpa-medical, sila na po ang magsisend yan sa IRCC directly because, siya, medical embassy, yun yung medical na connected dito sa IRCC. So, sila na ang magsisend yan, but if you want to request na meron kang copy, bibigyan ka naman. But the result will be directly sent to IRCC. And then, after medical, mag-aantay ka na lang kung ang result ng medical mo are cleared, you are, pass ba? If medical pass, magno-notify naman yan halimbawa kung meron kang GCK, yun yung tinatawag na you can check your online application through your account sa online. So, pwede mo yan i-check doon, makikita mo na medical pass ka na. So, if medical pass ka na, ibig sabihin, maghihintay ka na ng eligibility letter. So, after nyan, it will take months. I don't know how many months. Like I said, that depends sa immigration officer kung kailan ang updates, the next update ng yung processing. So, after ng medical, you're going to wait for the letter sa eligibility letter. And also, pre-arrival letter. So, ito yung sa akin. Ito yung December 7, 2023. So, nag-medical ako
June, July, kami ng anak ko, meron akong letter na receive na galing sa IRCC na magpa-medical na ako, kasama yung anak ko, yung dependent ko, kasi dalawa kasi kami sa application ko. So, nagpa-medical ako, nagpa-medical siya. And the cost of the medical sa akin is parang nasa 17,000 kasi nasa Hong Kong kasi ako nagpa-medical yung anak ko sa Pilipinas. So, I was there in the Philippines kaya nagbakasyon man ako noon. So, binook ko siya. Sa Davao siya, sa embassy, sa Canadian Embassy Medical. Ano siya, nagpa-medical. And then, matatanggap mo ang dito, December 7. So, yun. Dalawa. Eligibility letter at saka pre-arrival letter. Sasabihin lang doon na we are currently processing your application for permanent residency sa childcare, and then this is parang letter na to prepare for you, to prepare your move to Canada. So bibigyan ka ng pre-arrival letter and also eligibility letter that kanang eligible ka to apply, kanang merong mga letters. So, ibig sabihin, the communication will be in my letters na manggagaling sa IRCC mismo na matatanggap mo. And then, sasabihin doon sa letter kung eligible ka na applicant kasama ang dependent. So, ilalagay yan dito. So, itong naka-highlight sa akin, ito yung dependent ko na eligible din siya. So, after sa eligibility, ang hihintayin mo is yung biometric instruction na validity. So, December 19 to December 7. After December 7, December 19 na naman ang sunod yung validity of biometric information. So, parang is a sort of letter lang. Thank you for providing your biometric information, digital fingerprints, and photograph in support of your application. Ganon. Tapos, after ng biometric instruction validity ito, makakatanggap ka ng ito na ang PPR, permanent request na to ng yung magpa-visa stamp na ako December 19. So, December 19 dumating, nagpa-stamp ako doon din sa BFS kung saan ako nagpa-biometric. Doon ka din tatak ng visa mo. So, doon, meron ka mga letter. So, matanggap mo ang letter na to na magpa-stamp ka na ng submit your passport. Submit your passport para matatakan na ng visa. So, yun, may mga letter. So, now, yun. So, after a week man siguro, kasi 19, pagpunta ko doon, nag-book ako, napunta ko ng BFS, nagsubmit ng passport. After 3 to 5 days, babalik na yung passport mo sa'yo. It's either through courier or pick up mo. Yung akin naman, pinick up ko. So, kasi excited kasi akong pick upin. So, after mo makuha na, may tatak ka ng visa, makakatanggap ka ng, letter of introduction. Pagkatapos ng tatak ng passport mo, makakatanggap ka na ng LOI. Yun yung tinatawag na letter of introduction. So, ito yung medical examination validity. Nandyan yung PETSA. Yung mga ganyan. Tapos, ano pa ba? The final, sasabihin dito sa letter na bring this letter of introduction with you to Canada. It has information that may be used by a Canada Border Services Agency to issue your work permit. So, bitbitin mo to sa files mo na hand carry mo pagpapasok ka na ng Canada. Your application to work in Canada has been initially approved by IRCC, Immigration, Refugees, Citizenship Canada. The final decision to issue your work permit and allow you to enter Canada is made after examination of the officer in Canada. At the time, the officer will assess if you still meet the requirements, and then, ito, bitin mo to. Papakita mo sa officer pagdating mo na ng Canada. So, yun ang gagawin. Walang medical before. That is, mag-antay ka ng message ng IRCC. Hindi ka mag-medical muna bago mag-submit. So, yun lang po ang gagawin. Yun lang po. You just have to wait for the officers na sendan ka ng updates. Anong gagawin mo next and next and next. Yun lang po. So, yun po.